Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat balangkas niya ay pulido at tunay, sapagkat walang perpektong gumawa sa mundo, maliban siyang Ama ng lahat ng tao. Kaya't kung siyang pakikinggan ng bawat anak niya, sinong mamamali at mapapariwara, ang may pandinig ay nakarinig. Dakilang walang kapantay, ang Diyos na walang hanggan. Sinasambit ng nilalang, siya'y tinatawagan. Subalit ilan kaya sa kanyang mga anak na nananambitan, na ang puso nila'y siyang tinataglay, at ang laman ng isipan ay malinis na sa kanya'y dumudulog na mainam. Katotohanan itong sa akin tinuturan, isip ng katauhan, pagdakay kung ano-ano ang may sisilid na laman, na mga salita na kung hindi mo pagninilayan, maaring makapahamak kanino man, sapagkat ang isip ng tao'y naghahabiyaan, ngunit ang tunay na magpapakintal at magtatala ng kabutihan, yaong Amang pinagmumula ng kabanalan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nang balangkasin ka at buuin ng Ama sa sinapupunan ng iyong ina, walang malay kahit na magulang mo pa. Nang buuin ka at kumislot na, di rin saksi ang iyong magulang. Nang oras mo nang iluwal sa mundong ito para masilayan mo ang liwanag ng araw, nang ika'y magkaisip na wala ring nakababatid kung anong taon at ilang araw ka. Sapagkat tanging Ama nga ang nakababatid ng lahat sa tao. Kaya't halina mga mahal, yamang Amang nakababatid ng lahat para sa inyo, bakit di nyo ibigay sa kanyang lahat-lahat? Nang sa gayon, kung paano nyong pinababatid sa kanya na mahal nyo siya, at napabatid sa inyong mahal niya kayo, napadama niyang mahal niya kayo at napadama nyong mahal nyo siya, nagkaisa nga kayo ng kanyang espiritu. At kung paano magkaisa kayo, nauunawa at mauunawaan nyo lahat ng panukalat layo niya sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal ko, bawat katagang binibigkas ko't niluluwal sa bibig na ito, kundi nga ninyo babaybayin at pagninilayan, maaring magtanong kayo ano bagang kahulugan niya. Taglay ng babaeng karap nyo, siya na ring nagbibigay naguulat para may unawain kayong aral. Kaya't ang may pandinig, muli nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mula sa karunungan ni Solomon. Pinapagtagumpay din ng karunungan, pinapagtagumpay din ang karunungan ng mga Israelita noong panahon ng banal na propeta. Nilakbay nila ang mga ilang at nagtayo ng tolda.
sa mga lugar na hindi pa natitirhan ng tao. Hinarap nila ang kanilang mga kaaway at naitaboy ang mga ito. Nang sila'y mauuhaw, tumawag sila sa iyo, Panginoon. At binigyan mo sila ng tubig mula sa matigas na bato. Ang mga pahirap na ginamit mo bilang parusa sa kanilang mga kaaway ay siya ring pagpapala na ginamit mo sa panahon ng kanilang pangangailangan. Pinalabo mo ang mga bukal ng kanilang ilog na walang patid ang agos. At bumaho ang tubig at namulang parang dugo. Iyon ang parusa sa utos nilang patayin ang mga sanggol ng iyong bayan. Ngunit ang bayan mo'y binigyan mo ng masaganang tubig sa panahong hindi nila inaasahan. Matapos silang magdanas ng uhaw sa ilang, upang matikman nila ang parusa na ginawa mo sa kanilang mga kaaway, pinaraan mo sila sa mahigpit na pagsubok. Bagaman ang parusang iyon ay may halong habag, upang malaman nila kung paano mo pinahihirapan ang masasama. Pag sa galit mo'y hinatulan mo sila. Sila'y sinusubok mo bilang babala ng isang ama sa kanilang mga anak. Ngunit ang mga kaaway ay hinahatulan mo bilang mahigpit na mga hari. Ang pagbibigay ng pagdalisay ng amay may kalakip na habag at awa. Kaya't kung siya'y kilala mo at kinikilala, tigib ka ng pag-asa. Hintayin mo yung habag at awa niya, sapagkat hindi ka niya pababayaan. Niloob mang ikaw ay kanyang paranasin upang lalo mo siyang kilalanin at makilala mong tuwiran. Hindi naman niya loloobing ikay igupo niyang lubusan, sapagkat siya na nga ang kanyang pagmamahal, ang pagpapatibay, pagpapatatag, at pagbibigay lunas sa lahat ng may sugat. Kagalingan sa lahat ng karamdaman. Katatagan sa lahat ng may karamdaman. Hindi ko na kaya. Ilan na nga bang tao ang nagsambit nito sa libo-libo laksang bilang ng tao? Hindi na ito mabilang ng mga daliri ng tao. At hindi batid kung saan dako mga taong nagsasabing, hindi ko na kaya. Ngunit sa kabilaman ng mga nagsasabing, hindi ko na kaya, ang mga nagsasabing ito'y buhay pa. May mga buhay at nabubuhay pa rin. Sapagkat buhay pa ngang nakapagsasalitang, hindi ko na kaya. Ito baga, anong ibig kong ituran? Yaon ang tao. Sa isip, sa damdamin bilang tao'y hindi mo kaya. Ngunit, sa Ama at bilang totoong nagmamahal sa iyo, sa inyong lahat, may kakayahan siya. Halina kayo, mga mahal ko, ilagak niyong ganap sa Kanya. Ang di niyo kaya'y kaya niya. Ang magagawa niyo, di niyo magagawa. Sapagkat ang magagawa niya ay higit niyong magagawa kung siya'y sumasa inyo. Sapagkat siya ang nais at layo niya, ang magawa niyong tularan ng kanyang mga gawang mabuti upang masambit na kayo'y mga anak na turingan na tuwirang sa kanya'y kumikilala at tumatanggap. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Kung papaano ang mga humahabol sa mga Israelita, at ang mga nagparusa sa kanila ay pinaranas niya ng parusa, tanda ng kung papaano ang masama ay panarusahan, at ang mga mabubuti ay nagagandahan at nagiging maganda ang kanilang buhay. Sa hindi nila namamalayan at di mamamalayan, sapagkat ang Ama ang tagasadsad kanino man. Ikaw, anak ka ba ng Ama? Ginugupo ka na ba ng iyong kapwa?
Nagugupo ka ba sa mga sinasabi ng iyong kapwa? Naaalis na ba ang iyong paninindigan sa pananampalataya sa gawa ng iyong kapwa? Huwag. Labanan mo. Lumaban ka, hindi para awayin ang kapwa mo. Hindi para lumaban, makipagkagalit ka sa kapwa mo. Hindi para lumaban, iwanan mo at talikdan ang kapwa mo, kundi labanan mo ang damdamin mong taong tulad niya upang makita mo, ikaw na nakikilaban at lumalaban para sa Ama, mapapakita naman niya sino siyang pinakikipaglaban mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan ninyo, mga mahal ko, ganang isip pagkatao'y di mababaybay ito. Ganang karunungang pangtao'y di masisiwalat ito. Kaya nga't inangkupan ko ng kaibahang pangangaral at inangkup ko rin naman sa inyong librong binabasa upang di naman kayo malisya at tuntunin ay gawin pa rin. Patotoo naman na ang inyong katauhan, kung makikinig lamang, karunungang sisilid sa inyo'y siyang magiging daan upang kayo'y maging mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Umaasa ba kayo sa hindi nyo nakikita? Marapat lamang ito ang tuparin nyo. Sapagkat kung nakikita nyo na, ba't aasahan nyo pa? Yaon ang sa tuwin ay tanong ng Ama. Maliwanag ang umaasa at nananalig sa hindi niya nakikita. Kinikilala niya yaong kanyang Diyos na tinatawagan na Diyos Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Pawasakin pa rin. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi pa ba maliwanag sa inyo ang patotoo ng gagawin ng mga tao ang tore ni Babel? Na habang nagkakatuwa at nagkakasiyahan ang mga gumagawang ito na mataas nang nagagawa nila, ay biglang ginupo nitong Ama? Yaan ang katotohanan. Nasa tugatog ka ba at masayang masaya ka? Sa hindi mo namamalayan, sa isang iglap magugupo ka. Sapagkat kapag nasilayan ng Ama, sa iyong nakakamtan, sa iyong ginagawa, sa iyong mga inaayon at inaayunan ay di na tama sa kanyang kapangyarihan. Walang hindi niya kakayanin gawin. Kaya't hindi nagtagumpay ang mga gumagawa ng tore ni Babel. Ginulo niya ang kanilang usapan na iba na ang mga lengguwahe nila. At doon na nagsimulang di na sila magkaintindihan, yaan din ang gawaing walang pagkakatotoo, sapagkat ang Ama ang magbibigay litot gulo sa bawat isa upang wasakin ang di totoo. Subalit, gaano man kaliit para sa pananaw ng tao, gaano man kakarampot sa pananaw ng tao, ang tinindig at ginawa ng Ama kapag siyang nagbalangkas at nagbuo, ano man ang tupdin mo tao, ano man ang gawin at layunin niyo tao, kapag ang Ama ang nagnasa, may uusad, may sasyad niyang parang barko na pinakamaliit man at ang nakasakay ay mahahalaga, mas inabot pa ang hangganan kaysa napakalalaking barko nang lumubog, walang naipababaw isa man sa kanila. Tao, talinghaga lamang ang aking tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, makapag-uusap ang mga anak ng Ama, makapagpupulong ng balangkas ng plano nila. Ngunit sino siyang hindi nila nakikita?
upang magbuo ng marapat kung anong nais ng patupad. Kaya't sa Kanya kayo maglagak ng lahat, upang anuman ang adhikain nyo't layunin ay ito, ang Kanyang ipatupad, ang kayo'y gawaran ng galak at pagtatagumpay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, naglalayon ba kayo na maglingkod sa Kanya? Siya ang itimo niyong lubos sa puso't isipan niyo, sapagkat kung adhikain bilang tao, maliligaw kayo. Ngunit adhikain mula sa Kanya, simulay isa, nararagdagan niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Tandaan ninyo, professor mang naturingan, nagtuturo sa eskwelahan, kanya-kanyang balangkas at plano sila kung paano ibibigkas at ituturo ang lahat ng iaaral. At pakatandaan nyo rin, hindi lahat ng alam ng professor o profesora nakuha ng estudyante niya. Sa makatwid, ang bahagi ng Espiritu ay bahagi sa mga anak ng Ama upang maiyangkop at mapadama buhay siya, mapakilala at makatugon ang sa Kanya. Subalit, walang makakakuha ng lubos sa kapangyarihan niya. Walang makakakuhang lubos sa karunungan niya. Kaya't ang bawat bahagi kakarampot lamang. Subalit, nagtatagumpay sa karampot na alay ang dahilan, Ama ang pinaglaban. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, ang bawat araw, gampanin mo sa tahanan, kaiba sa gampanin mong kabanalan. Gampanin mo sa hanap buhay, kaiba sa gampaning kabanalan. Gampanin mong katauhan bilang ikay nabubuhay, iba sa gampaning pang-espiritual. Kaya't kapag pinagsama ang espiritual at pangsanlibutan at nangibabaw ang pang-espiritual, nangibabaw ang Ama kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit ang mga may karunungan, halimbawa, nakaratay ang isang may karamdaman, binubuksan ng mata, kung gumagalaw at umiikot pa, at kung diretso na lang ang titig, ay alam na nila. Napag-aralan ito ng tao. Tandaan ninyo, napag-aralan ito ng tao. May sinyalis sa mga mata kung may umaandar pa sa utak ng tao. O mayroon ng mga pinsala sa mata na konektado sa utak. Subalit, natutunan man nila ang para sa mata, hindi nila matututunan ang takda ng pagbawi o kung ito'y mabubuhay pa. Sapagkat, pakatandaan ninyo, ang bawat ginagawa ng tao'y kaparte lamang sa runong ng Ama upang bahaginan at maging isang tunay na taga pagtupad lamang. Ibig sabihin, instrumento ka lamang. Mga instrumento lamang sa buhay ng tao ang bawat kapwa niya. Ngunit ang tunay na pinagmumulan ang mamandin ng kalahat-lahatan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Sumainyong paghahari mula ulo hanggang talampakan. Manindim ka kung makasalanan ka upang makabawi ka't umarap ka't kumilala sa Ama.
Subalit magalak ka kung nasa puso mo siya. Bawat pinagdaranan mo, isasadyad ka niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Sa hiwaga at kapangyarihan ng Ama, ang lalakbayin ng mga Israelita nang hanguin sa Ehipto ay dadaan sila ng karagatan. At sa dilim, wala silang ilaw, kundi ang haliging apoy na kanyang pinasilay. Ito ang kapangyarihan niya. Nasa dilim ka ba, anak? Siyang liwanag mo. Tumahak ka kahit saan. Tatanglawan ka niya. Di ka madidimlan kapag siyang nasa iyo. At sa buhay mo, inuna mo siya. Ano ba ang tatawirin mo? Tinikan ba? Kaya niyang hawiin tulad ng karagatan. Hinawing mainam upang makasadsyad ang sinumang naglalakbay na kanyang mga anak na nais hanguin upang mawala na sila sa Ehipto. At nang ibigay niya na ang marapat na pagtaklubin upang hindi makatawid ang mga Ehipsyo, pinagtaklob niyang muli sila'y nangalumon. Mga mahal, kung kinikilala ang Ama, suriin niyo lahat ang binabaybay ko. Sapagkat ganang talinong pang tao, hindi mababaybay ito. Ngunit kayong mga may pandinig, kayo'y nakarinig. Magsuri kayo ngayon. Anong hindi mahahawi ng Ama sa buhay niyo? Anong hindi niya maitatawid at matatawid niyo? Anong hindi niya maibibigay kapag ginusto niya? Kaya batahin niyo ang mga pinagdaranan niyo. Sapagkat hindi niya kayo pinababayaan at di kayo iwanan. Kung tapat ang paniniwala at pagtitiwala niyo, kakamtin niyo ang tinuturan kong ito. Sapagkat hindi taong magbibigkas nito. Lamang ginamit ang bibig ng tao upang siwalat, ihayag sa inyo. Kaya't kayong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang magsisiwalat nito? Samantalang tao walang patutuo. Subalit kaya nga may Diyos Espiritu, upang ang di nyo nakita tao'y baybayin sa inyo, upang ang hindi nyo batid tao'y ipabatid sa inyo, upang ang hindi ninyo nakikita'y mapamulat sa inyo, sapagkat kung mulat ang mata ninyo at gising ang diwa nyo, mawawawaan nyo ang aral ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't ang taong ayaw tumanggap at sinasabing, kilala ko na ang Diyos, ngunit sa puso'y di matupad ang kanyang layon at nasaan at hanggang saan? Nasaan at hanggang saan? Mga mahal, ang buhay ay may hangganan. Lagi niyong tatandaan. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kahirap nga namang unawain. Halimbawa sa isang nagkaroon ng karamdaman. Ngunit kung mulat ang inyong pangunawa, suriin niyong lahat ito, mga mahal ko. Halimbawa, may 4 na may sakit. Ang 4 na may sakit, ang sakit ay cancer. Ang isa ay high blood. Ang isa ay diabetes. Ang isa ay asthma. Bakit yan ang mga sinambit ko? Taon ng bilang yan na nakikibakat lumalaban ang buhay ng tao. Ang tanong,
ginamot ka ng marunong. Nagamot ka ng marunong. Ang sabi, ginamot ang may cancer. Ginamot ang may high blood. Ginamot ang may asthma. Ginamot, alin ang pangapat? Ang may diabetes. Ang sabi ng apat na ito, katagal ko nang umiinom ng gamot. Mula nang ako'y nalamang may cancer, sinimulan na eka ako ng gamot na ganitong taon. Na-cured na daw eka. After a year, eto na naman. Subalit, everyday, ang wika pa ng English na tao, may maintenance pa rin ako. Ang sabi ng high blood, araw-araw, umiinom ako ng gamot, kay tagal ko nang umiinom. Maintenance ko para sa presyo. Ako kay, mula nung matuklas ang may diabetes, uminom na eka ako. Taon na rin ang binilang. Ang asma ko kay bata pa ako. Hanggang ngayon kay katanda ko na. Umiinom pa rin ako ng gamot. Sino ngayon ang nagpapagaling? Gamot? Tao? May nakausap na isa. Ako eka. Hindi eka ako minom ng gamot. Nagpunta eka ako sa isang manggagamot. Wala eka akong ininom. Sinabi lang eka sa akin ay manalig, gumaling ako. Sino ngayon ang nagpapagaling? Tao, gumising kayo. Kilalanin yung Ama. Ang wika ko'y, huwag kayong magkasala. Wala akong tinuturan, huwag kang magpagamot sa nag-aral. Wala akong binaybay, huwag kang uminom ng gamot. Ang wika ko, sinong nagpapagaling? Kung magkagayon, bakit di siyang unahin? Nakilalanin man din. At pagkatapos niyong kinilala, at isinuko niyong sarili niyo, at tinupad niyo ang kanyang aral, tsaka kayo humamon sa kanya at sabihin niyo, tinanggap kita, Diyos ko. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako? Masusumbatan mo ba ang Diyos mo kung nakikipagtotoo ka? O tao, magbulay kayo. Magnilay kayo. Ang wika ko'y, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal na sa katawan ninyo at hirap na sa inyong pasanin sa buhay. Ako ang pamatok nyo. Ako ang buhay. Ako ang kaligtasan. Wika ng aking espiritu sa bibig ng tao. Subalit sinong tumanggap? Nakatatanggap at nakatanggap. Ang may pandama ay makadama. Ang may pandinig ay makarinig. Ang may mata ay magliwanag. Sumainyo ang kapayapaan. At nang magkaroon na ng komplikado ang mga may sakit na ito, ang may sakit sa cancer, ang may sakit sa diabetes, ang may sakit sa asthma, ang may sakit sa high blood. Ano ngayon ang sinasabi ng tao nang mamatay? Komplikado na eka. Kaya eka, wala na tayong magagawa. Yun na talaga eka, ginawa na namin ang lahat. Ano ngayon ang ibig kong ituran?
O tao, magsigising kayo! Si Kunching, hindi ito babati rin. Hindi ito imumulat sa inyo. Hindi ito mababaybay sa inyo. Sa makatwid, tao, kilalanin nyo ang nagpapahaba ng buhay nyo. Kilalanin nyo ang nagpapasigla ng puso nyo. Kilalanin nyo ang magpapalakas ng katawan nyo. Kilalanin nyo ang magbubusog ng kaluluwa at katawan nyo. Kilalanin nyo ang aral ko na binibigkas sa buong mundo ng taong mga ginagamit lamang na tulad nyo. Subalit, isa man sa mga taong ito, hindi nila nakita at nabaybay kung ano. Subalit, ang binabaybay sa inyo, nabaybay ng dahil batid at nasilaya na tao. Kumuha ko ng 4 na uri ng karamdaman nyo sa mundo na pinananagsik na ng totoo ng taong matatalino, ngunit hindi nasumpungan ng tunay na kagalingan. Ngayon, sino akong kausap nyo? Magbulay kayo at magnilay. Hanggang sa mamatay, hirap na hirap ang katawan, lubog sa utang, bulsa'y walang laman. Sino ngayon ang bumubugay ng buhay? Sino ngayon ang nagbibigay buhay? Magnilay kayo, sapagkat nahihirapan kayo upang gumaan na ang pasanin nyo. Kung magigising lamang kayo at magninilay tao, magagaanan kayong totoo. Hirap ang isip nyo sa sakit nyo. Hirap ang loob nyo sa sakit nyo. Hirap ang isip nyo sa buhay nyo. Hirap ang loob nyo sa buhay nyo. Sinong nagpapagaan ng lahat ng ito? Ganang si Constancia, walang talinong banggitin ito. Sambitin at iulat, ilahad na marapat. Saliksik dito, saliksik doon. Hanap dito, hanap doon. May nasaliksik ba kung paano humaba ang buhay? May nakabatid ba kung kailan isisilang at mamamatay? Wala ni isa man na matatalino. Subalit, ang di nyo makilala, kung inaasahan ninyo, wala man kayong pera na pinagkakabalahan ng mundo, mabubuhay kayong matiwasay kahit kayo'y pansilid lang ng tiyan ang sa inyong harapan. Sapagkat kung ang laman naman ng puso't isip nyo ay ang bumubuhay sa inyo, nakakatawa kayong maalwan. Tao, magbulay kayo at magnilay. Magtanto kayo at magsuri, sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Ginugugol nyo ang isip nyo sa pagpapalago ng yaman sa mundo. Hinahanap nyo ang kalalagyan nyo para lumigay at sumaya kayo. Samantalang di nyo masumpungan ang magdudulot nitong lahat sa buhay nyo. Kaya, niloob ko ang espiritu ko'y makabagbaybay ngayong oras na ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Nung kang nakaupo ka na lamang sa silya at minamasdan mo ang kapwa mo, kung puso mo'y maligaya at isip ay malinis tao, ngiti mo'y sagad tenga. Sapagkat di mo nadaramang hinagpis, may umaaliw sa'yo. Hindi mo pinaghihirap ang isip mo, may lumilinis sa diwa mo. Hindi ka nabibigatan sa dinadala mo, gumagaan sa dala ko. Sapagkat akong kasama mo tao, hindi kahit na sino pang demonyo. Para gupo ka, magalit ka sa nararamdaman mo,
Magalit ka sa kalalagayan mo, magalit ka sa buhay mo, at itakwil mo ang hindi mo kitang at nakitang Diyos mo. Panahon na, magising kayo. Sapagkat kung may takda ang mabuti, may takda ang masama. Kung may takda ang pamumunga, may takda ang pag-ani. Kung may takda ang pagtatanim, may takda ang pagsibol. At kung may takda ang pagsilang, may takda ang kamatayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang bawat binabaybay ko sa inyo bawat araw, suriin ninyo kung magkakawangis na mainam. Kaya't wag mo sabihin bawat araw kang naririyan. Kaya't sapat na ang 1 linggong ako'y naroon. Sapagkat ang bawat araw mo hindi ka mawawalan. Kung ako yung hinahanap na lubusan at iyong pakikinggan ako'y may bibigay na di kayang ibigay ng tao lamang. O tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Mahal na mahal ko kayo. Subalit, sinong minamahal nyo? O tao, mahalaga kayo sa aking totoo. Subalit, ano pinahahalagahan nyo? Linilingap ko ang buong mundo. Subalit, sinong lumingap sa aking espiritu? Yaong tumanggap at nakipagtotoo. Sila lamang ang nakatala magpahanggang ngayon. Sa lumipas na panahon, sa kasalukuyan at sa daratal pang panahon na nasisilayan naman din, wala pang taong nabuhay sa susunod mang bagay na di makikita kung ano ipipigay. Haleya karamoleya na karameneya at sa karamoleya na nekarameneyahana nekarameneyahana. Hindi kayo tinututulan maghanap ng kayamanan. Ngunit huwag kayong magimpok ng kinakalawang at kinakain ng tanga at inyong iiwanang mabubulok lamang. Kundi pagpunyagian ninyong mag-impok kayo ng di tatangayin ng anumang hangin, sapagkat taglay kayo sa buong panahon ng paglingap na mainam. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sasabihin mahalaga ako, ngunit kinugulgul ang isip sa anong ano, at ano iyan, ano iyon, akin ito, akin yaon. At wiwikain, wala akong oras. May gagawin ako at may gagawin ako, may gagawin ako. Paano kung sambitin sa inyo, pasensya ka na anak ko, may ginagawa pa ako. Pasubali ko sa iyo, hindi mo na kita pakikinggan, sapagkat hindi ko pa gusto ang sinasabi mo. Paano tao? Naisip niyo ba ito? Nasuri niyo ba iyon? Natanto niyo ba iyan? Napagnilayan niyo ba ito? Nabulay niyo ba iyon? Sa bawat binigkas ko. Sumainyong kapayapaan. Kaya nga't laksa ang bilang ng tao, subalit sa laksang iyan, hindi lahat ay napili. Subalit hindi rin lahat ng pinili ay tumupad sa totoo. Dinaya ang aking espiritu. Madadaya mo ba tao? Madadaya niyo ba ito? Kaya lamang kayo nagtatamasa sapagkat hindi patakda. Kaya lamang ninyo dinaranas iyan at iyon sapagkat panahon nyo pa.
nang ibigay ko na't ibibigay ng panahon ko, ako naman ang sasala. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? O kay sarap na namnamin ang buhay na ibinigay at pahiram sa'yo tao kung nagagamit sa totoo na ang Ama ang siyang taglay sa isip at damdamin mo, nangunguna siyang lubos sa iyong pagkatao. Ang bawat araw mo'y siya, nilalaman ang isip mo. Bagamat manaka-naka, pahintulot niya'y pagkatao. Upang kumain, matulog ka, at magpahinga ka, bilang taong nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo. Upang ibalangkas niya at partihin ang maghapon mo't gabi, upang gawin niya ang partisyon mo sa lahat, kalakip na yaong pagkait pagtulog bilang ika'y tao na marapat mo itong gawin. At magmahal sa pamilya, sa kapwa mo'y gayon din. Isang paggagawad sama na paglalagak mo na, upang patotoo mo sa Kanya, minahal mo lahat siya. Sa isip at kalooban mo'y nadama't nakilala, yamang kayo'y naririto, magbulay kayo tao. Bakit pinahihirapan nyo ang mga isipan ninyo? Kung anong pangarap nyo, magpakatotoo kayo, tulad ng mga ninuno nyo. Si Noe, sumibo lang mga halamang di tinanim niya, at pagdaka ay binigay yaong buto ng ubas, upang siya ang mauna na magtanim sa lupa. At patutoong gagapang mamumunga ng sagumpol, yaon nga taong katas na dulot ko sa inyong lahat. Sa ibabaw ng lupa, kapag gumapang sa lahat, yaong aking espiritu na nalaytay sa katawan nyo, mamumunga at kakatas ito ng tamis na totoo. Sisibol sa puso nyo'y galak mula sama, kaya't di masasakitan isipan nyong taglay. Tuturuan kayo ng marapat nyong gawin, babaybayin sa inyo ang buong maghapon nyo. Anak, ito ang gawin mo, ito ang isunod mo. Hindi tulad mong pagkatao, kung anong naisip mo, gagawin mo kahit mali, kaya't hirap ang damdamin mo. Kaya't kung Ama nangunguna, di maghahari dilim, liwanag ay bibigay, mamumuhay kang nilalang. Niyang binigyan ng buhay na may kagalakan, mayroong kasiyahan at kapanatagan. Subalit wag manimdim sa takdang idaratal, lahat ng may buhay ay mayroong kamatayan. Subalit habang may buhay at di patakdang bawi niya, anuman ang iyong tinaglay,
may lahat na kaparaanan. Tulad ng batang napikit at tuhod niya ay namaga, hindi makahakbang ng marapat, hindi makalakad. Subalit nang itakda na ito ay palayain na, sa di nila kamukat muka, naihakbang ng paa. Anong sa kanya'y nilagok, anong sa kanya'y ininom, wala kahit ano, kundi hampas lang ng tuhod. At yan ang pagkilos na di batid ng lahat ng tao sa lupa. Sa salita kong binaybay, magbulay kayong lahat. Kung mulat ang inyong mata, magigising kayong lahat. Pagkat yan ang marapat na inyong matanggap. Kailangan nyo ang mag-aral, kailangan nyo ang kumain, kailangan nyo ang matulog, kailangan nyo ang manamit. Ito bagay di batid ng Ama ninyong lahat, kaya't lahat ng inyong kailangan ay kanyang batid. Batirin nyo kung anong dapat at kakamtin ninyong lahat. Walang hirap, walang sakit ng loob nyo at isip. Sa takda ay may alay, may lalahad niyang ganap. Kumilos ka habang may buhay, manamit ka ng marapat. At doon ay makakatanto ka, maninilay-nilay mo pa. Bakit nga ba naghihirap ang isip ko sa pagkuha? Kapag pala ginusto ng Ama, may bibigay niya. Asahan ko'y siya, mananalig ako sa kanya. At gagawin ko ang dapat, tutuparin ko ang dapat. Siya'y aking pakikinggan, tatalima kong ganap. Yan ang sa inyo ay marapat, na marapat ninyong matwid, upang siya'y malugod habang kayo'y minamasdan. Di malilingid kailanman ang sa inyo ay paglinga, di malilihim kailanman ang sa inyo ay damdamin, di malilihim kailanman ang sa inyo ay dinaranas, di malilihim kailanman ang sa inyo ay kailangan. Kaya't ang layo na't nasa niya, kayong lahat ay tumanggap. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Nandiyan ka. Ako, takbo ka nga. Ayo, takbo. Oo, takbo. Buhay ba ang Diyos? Ayan. Sapagkat ang batay wala pang isip. Kung ano lang sabihin ng kanyang ina, yung lang nasa isip niya. Umaaray lang siya dahil masakit. Ngunit sa kabila nun, hindi niya naisip, totoo kaya yun? Paano kaya mangyayari yun? Kaya naman sa isang batang paslit na walang isip na masama, ayun, binigay ang totoo. Nakamta ng dapat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, patotoo lamang. Huwag mo munang hanapin ang hiwaga bago ka magtiwala. Huwag mo munang hanapin ang himala bago ka maniwala. Tumanggap ka sa di mo nakikita ng pakita, himala at hiwaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Mabuti pa kayo, alam na ninyong mensahe. Ako, magmimithi pa lang, makinig mamaya. Mapapalad kayo, mas nauna pa kayong nakakarinig. Alam niyo po ba, ang mga mensaheng dinaratal sa bibig na ito, hindi lang sa inyo, pati sa akin. Ngayon, dahil nagmumula dito, pagsusumakitan at pagsusumikapan mong may sa buhay dahil nakakatakot. Yan po ang dahilan kung bakit natatakot akong tumugot. Dahil ako pinagmulan
Pagkatapos ako pala ang ayaw. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung may pagninilay kayo, maisip nyo, ang lahat nasa pagtitibay nga pala. At para makamtan, ang dapat nasa paghihintay at pagbabatala. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walk in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, walk, walk. Hala na naman. Sige, wala ka. Pagkatapos nyon, hahanapin yung 9 na araw ay makalakad. Bigo. Walk, 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 walk in the light. Walk, laban, laban. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Magkaiba lang tayo ng nararamdaman. Subalit, mula nang inawakan kita, may nararamdaman din ako sa tuhod ko. Kaya lang pagkatulad ng sa'yo, hindi bibigit dahil paano pa akong yan. Kaya, nasa iyo eh. Dahil paano kang makakapunta ron, maggaganyan doon, lalakad doon, magmimisyon doon, kung ganyan. Ngayon, alam ng Ama, don't cry for me, Argentina. Mapalad siya, akala nyo ba? Mapalad siya sa totoo lang. Sapagkat di nyo alam ang kanyang karamdaman, subalit patuloy siyang lumalaban at ang kaliwan niya ay Espiritong Banal. Kaya siya ay mahal ng Ama. Look like a Virgin Mary. Diba? Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Si Sister Faustina, kahit siya'y kinukutsa ng panahon na yun, at pinandidirihan sa sakit niya, subalit, ngayon ay nilusad ang divine mercy niya. Bah, hindi na kailangan maganap piyaw. Kaya, ang wika ng Ama, panahon ng aking espiritu, kanya-kanyang kaloob sa tao, kanya-kanyang gampanin ng tao, kanya-kanyang tutupad na tao, kanya-kanyang pasubaling ganti ko. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong
umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manakit ka. Bawat araw may mayroong magandang hari sa inyo. Mayroong sa inyo manalig ang magagawa. Ako sa inyo may nakalaan. Alam ko ay pagkat winika niya, manalik ka na. Tandaan ninyo, ano ba ang karamdaman mo? Internal organ ba? Panlabas na sakit ba? O sabihin ng tumagos ng gambuto? O nasa utak mo? O nasa loob ng mata mo? Lahat ng internal organ mo, sinabi mo yan. Ang tanong, sino ba sumuri sa'yo? Tao lang, di ba? Inyong pagnilayan ng panahon ni Eliseo, kung papaano binuhay ang patay ng panahon ng Kristo, kung papaano binuhay ang patay ng panahon ng mga ninuno nyo, kung paano sumibol ang tubig sa bato. Si Moises, naturingan, nataglay ang 10 utos na salita na binaba ng panahon ni David, kung papaano isang matipuno, pandak na tao ang kalaban. Ano ngayon ang ibig kong ituran sa bawat binaybay ko? Talino ba ito ni Constancia? Kagaling naman niya. Magbulay kayo. Ang nais iangkop, maiaangkop ng Ama. Ang nais pagdaupin, mapagdadaup niya. Ang nais paglapatin, mapaglalapat niya. Ang nais niyang paglihisin, mapaglilihis niya. Subalit ang nais niyang isadsyad, magagawa rin niya. Kaya't halina kayo, pasadsyad kayong lahat. At pagtiwalaan niyo ang Ama niyong di nakikita ng lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay bang Diyos? Tapat po bang Diyos?
Oh, may bukas pa. Alam niyo po, mabait kayo, no? Siyempre, halimbawa, alam niyo po bang bilang apo kong tsingay, hindi nakakaranas umupo ng matagal na tulad niyong ganyan. Hindi kayo, hindi sila. Sino naman? Kayo. Saan? Saan? Kain ng tao sa lupa. Ito ng kataas-taasan. Ayon. May magawa niyon. Nasa puso niyo na siya ngayon. Nasa isip niyo na siya ngayon. Wala kayo. Nawa. Kapwa niyo rin. Makadama. Makakilala. Makagusto. Makakita. Makarinig. Para sa kanya. Hindi lamang para sa isisilid siya sa bulsa. Isisilid siya ng mata, ng katawan, susuot ng mabubuting karameneyahanang
marami pang mabubuhay. Marami pa ang makikita. Marami pa ang magaganap habang panahon. Subalit, kakaunti ang di pa makasigurado si Diyos Ama pala ay sa kanila. At kakaunti pa rin ang sigurado na. Saan at nasaan ang marami sa laksang bilang? Tanong niya. Mahal na mahal ko kayo. Na mahal ko kayo. Sumayin yapaan, pagharian kayo. Tandaan ninyo, wala sa relihiyon ng kaligtasan. Nasa pakikipagtotoo na relasyon sa Diyos na bumubuhay at may pagbawi na gawa niyang bumawi sa buhay na pinahiram. Pagpalain kayo, sumayin niyong kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, magsihayok may galak sa puso niyo, matigib ng nasa puso ng Ama, ituturo niyang tama. Pagpalain nga kayo. Halika na kayo. Magsiuwi na nga tayo. Buhay ba ang Diyos?